Anna, patawarin mo ako sa aking katapangan, pero alam mo bang ang iyong asawa ay may tinitirhan sa Bonifacio Global City? Nanginginig ang boses ni Sergio Santos, ang pinunungang tanggapan ng aking ama. Nasa maliit na sala ng pulong kami sa ika-11 palapag ng pangunahing opisina. Agad kong naramdaman na may mali nang makita ko ang nakasarang mga blinds. Ang taong naging kanang kamay ng aking ama ng mahigit 30 taon ay nagsasalita sa akin ngayon ng may hindi kapanipaniwalang pag-iingat. Sabi Geche, ang asawa ko ay nasa Dubai ngayon. Mahinahon ang aking boses, ngunit nanginginig ang aking makamay nang buksan ko ang sobre na iniabot ni Sergio. Gumuho ang aking mundo. Mga talaan ngang biyahe ngang sasakyan ng kumpanya, mga ulat ng driver tungkol sa oras ng paghihintay, at mga larawan na kinuha sa harap ng isang eksklusibong residential complex. Ang aking asawa na dapat ay nasa Dubai ay nakangiti sa gitnang Maynila kasama ang isang batang babae. Sino ang babaeng ito? Isabel Cruz, trainee mula sa Departamento ng Pagpaplano ng Reyes Infrastructure. Pagkatapos, inilabas ni Sergio ang susunod na larawan. Sa larawang iyon, tinutulak ng babaeng iyon ang isang stroller habang naglalakad si Diego sa tabi niya na may hawak na mga bag ng pamimili. Sa sandaling iyon, may lumamig sa loob ko. Hindi ito kalungkutan. Sa kabaliktaran, naging malinaw ang lahat. Napagtanto ko na ang 3 taon ng pag-aasawa na pinaniwalaan ko, ang 1 taon ng paghihintay sa aking asawa, lahat na ito ay kasinungalingan. Kinuha ko ang aking telepono at tumingin kay Sergio. Naging kapansin-pansing pantay ang aking boses. Sergio, pangalagaan mo ito. Tipunin ang lahat ng ebidensya at ihanda ang legal na departamento. Sandaling nagulat si Sergio, ngunit agad siyang tumango. Hindi nila alam sila na nagtatayo ng kanilang kastilyo ng kaligayahan sa apartment na iyon sa BGC. Hindi nila alam na hindi ang aking mundo ang gumuho, kundi ang kastilyo na itinayon nila. Tahimik kong inihasa ang aking sandata. Magandang araw po, ang pangalan ko ay Ana Reyes, dating asawa ni Diego Villanueva. Ngayon ay nakaupo ako sa first class lounge ng Ninoy Aquino International Airport, naghihintay ng aking flight papuntang Amerika. Sa labas, patuloy na lumilipad at lumalapag ang mga eroplano sa runway, tulad ng aking buhay. Nagsimula ang kwentong ito ng 1 taon na ang nakakaraan, noon ay 2 taon na akong kasal, at ang aking asawa na si Diego bilang pangkalahatang direktor ng Reyes Infrastructure ay masipak na namamahalang kumpanya. Ito ang isang subsidiary na kumpanya na ipinagkatiwala ang aking ama sa kanyang manugang, ngunit pinapatunayan ni Diego na nararapat siya sa posisyon sa pamamagitan ng kanyang talento. Ganon naman ang tila nangyayari sa akin. Nung taksibol na iyon, sa sala nga aming tahanan sa Forbes Park, sinabi ni Diego sa akin at sa aking ama na may pagkakataong makakuha ng malaking kontrata sa infrastruktura sa Dubai. Igini niya na makakakamit lamang siya ng pinakamahusay na resulta kung personal niyang mapangangasiwan ang lahat sa lugar. Nang marinig ang pangangailangan ng matagalang business trip, toto namang nag-alinlangan ako. Mahirap para sa isang bagong maasawa ang mabuhay ng makalayo, ngunit ang aking ama ang unang tumango. Kinuha niya ang kamay ni Diego at sinabi, ang kinabukasan ng kumpanya ay nakasalalay sa proyektong ito. Nagtitiwala ako sa iyo. Naalala ko kung paano kumislap ang mga mata ni Diego sa sandaling iyon, kagalakan mula sa pagkilala, pakiramdam ngang responsibilidad, at gaya ng naiintindihan ko ngayon may isa pang damdamin doon. Ngunit hindi ko iyon noon nalaman. Anna, babalik ako tiyak bawat 3 buwan at mag-video call tayo araw-araw. Mahigpit na hinawakan ni Diego ang aking kamay na nagbibigay ng pangako. Naniniwala ako sa kanyang mainit na ugnayan. Inisip ko na natural lang na maniwala sa minamahal mong tao. Tumagal ang unang business trip ng 3 buwan. Nag-video call kami araw-araw. Nakaupo si Diego sa harap ng mesa sa kanyang tinatawag niyang opisina sa Dubai at pagod na ngumingiti.
Nakukwento siya tungkol sa progreso ng konstruksyon at nagreklamo na hindi siya sanay sa pagkain ng Middle East. Sabay-sabay kong naramdaman ang pagmamalaki at awa sa kanya. Nang bumalik si Diego pagkaraan ng 3 buwan, sinalubong ko siya sa NAIA at tunay na natuwa ako. Bahagya siyang pumayat dahil sa pamumuhay sa ibang bansa, ngunit katulad pa rin ng dati ang kanyang malambot na ngiti. Ibinigay niya sa akin ang pabango at kosmetiko na binili niya sa duty-free at sinabi, "Pasensya na at hindi kita nagawang alagaan." Naalala ko ang hapunang iyon sa Forbes Park kasama ang aming ama. Tinanong ng aming ama si Diego tungkol sa progreso ng proyekto sa Dubai at tiwala ang mga sagot ni Diego. Detalyado niyang iniulat ang proseso ng negosasyon sa mga lokal na kasosyo, ang iskediul ng paghahatid ng mga materyales at ang plano sa pamamahagi ng tauhan. Hindi ako nakamali nang ipadala kita doon. Kung magiging matagumpay ang proyektong ito, maaring seryosong makapwesto ang Reyes Infrastructure sa Middle East. Sa papuring aming ama, mapakumbabang ngumiti si Diego, ngunit naramdaman ko kung paano bahagyang umayas ang kanyang mabalikat. Ito ang hitsura ng isang taong nauhaw sa pagkilala. Noon ay natural sa akin iyon, ngunit ilang araw pagkatapos, nang kailangan na niyang lumipad pabalik sa Dubai, naramdaman ko ang isang kakaibang bagay. Pinagmamasdan ko si Diego habang nagbabago ang damit at napansin ko na kumuha siya hindi ang kanyang karaniwang malaking maleta, kundi ang isang maliit na travel bag. Nang tanungin ko kung bakit hindi siya kumuhang maleta, sumagot si Diego, "Naiwan ko na ito doon. Magaan lang ang dala ko ngayon." Noon ay hindi ko ito pinansin. Wala akong dahilan para mag-alinlangan. Ang ikalawa at ikatlong business trip ay dumaan sa parehong pattern. Bumabalik siya bawat 3 buwan, nananatili ng 1 linggo at pagkatapos ay aalis na muli. Ngunit kung titingnan ko ang nakaraan, may mga kakaibang bagay. Sa tuwing bumabalik siya, sinasabi niya, "Ngayon ay napakababa na aking schedule, kaya gusto kong gumugol ng oras para lang sa iyo maliban sa oras sa kumpanya." At halos hindi siya nagtatakpong nga kaibigan o dumadalo sa anumang pagtitipon. Sa simula ay inakala kong inaalagaan niya ako na gusto niyang gumugol ng oras kasama ang kanyang asawa. Ngunit ngayon ay naintindihan ko na ito ay isang kalkulasyon upang mabawasan ang posibilidad ng pagtatagpo sa ibang mga tao. Parang sa kanyang ikatlong pagbabalik iyon nangyari. May isang araw na pumunta si Diego sa pangunahing opisina para sa isang pulong ng Board of Directors. Nandun din ako noon para sa mga usapin ng estratehikong departamento at natagpuan ko siya sa koridor. May katabi siyang batang empleyada na may hawak ng mga dokumento. "Oh Anna, nakita tayo." Masayang bumati si Diego at bahagyang tumango ang babae sa kanyang tabi. Ngumiti lang ako at lumago, gaya ng nalaman ko mamaya, si Isabel Cruz iyon, at sa panahong iyon, malamang ay buntis na siya kay Diego. Nang malapit na ang ika-4 na pagbabalik niya, tinanong ko si Diego sa isang video call, "Kailan ka darating ngayon?" Ngunit ang kanyang sagot ay kakaibang malabo. Marahil sa susunod na linggo, ngunit ngayon ay napaka-fluid ng schedule, may makayat na problema sa site. "Sige, sabihin mo na lang ang eksaktong petsa mamaya." "O, pasensya na, maghintay ka muna." Nang tapusin ko ang usapan, may natitira akong kakaibang pakiramdam. Dati ay ibinabalita niya ang petsa ng kanyang pagbabalik ng 1 buwan bago pa. Bakit ngayon ay malabo ang lahat? Ngunit pinili ko ang pag-unawa kaysa sa pagdududa. Inisip ko na mali ang manatili sa bahay at pagdudahan ang asawa habang siya ay nagtatrabaho ng mahirap sa Middle East. At saka isang araw ay maingat na lumapit sa akin si Sergio. Humingi siya na pumunta ako sa isang maliit na salangang pulong malapit sa kanyang opisina sa ika-11 palapag. Siya ang kanang kamay ng aking ama at tagapag-ingat ng aming pamilya ng mahigit 30 taon. Kilala ko siya mula pa noong bata ako, at siya ay halos isang miyembrong pamilya para sa akin. Nang pumasok ako sa salang pulong, napakaseryoso ang mukha ni Sergio. Karaniwan ay tahimik at kalmado. Nang araw na iyon,
balisa ang kanyang tingin. Anna, maupo ka muna. Naupo ako sa upuan at si Sergio, pagkatapos ng sandaling pag-aatubili, ay nagsimulang magsalita. Patawarin mo ako, ngunit may isang bagay na dapat kong ipaalam sa iyo. Sa sandaling iyon, mas mabilis na tumibok ang aking puso. Intuitive kong naramdaman na may mali. Mukhang nagrent ng hiwalay na tirahan ang iyong asawa sa isang residential complex sa BGC. Sa mga salitang iyon, nakalito ang lahat sa aking ulo. Apartment sa BGC. Si Diego ay wala sa Dubai. Maingat na itinulak ni Sergio sa akin ang isang sobre sa mesa. Sa nanginginig na mga kamay binuksan ko ito. Sa loob ay isang talaan ng biyaheng sasakyan ng kumpanya. Sa mga araw na sinabi ni Diego na nasa business trip siya sa Dubai, ang sasakyan ng Reyes Infrastructure ay naitalang naroon sa isang tiyak na address sa BGC. May mga ulat din ng driver at mga larawan. Sa mga iyon, kasama ni Diego ang isang batang babae na pumapasok sa lobby ng residential complex. Nakasimpleng damit ang babae, nakabitin ang mahabang buhok, at ngumingiti si Diego na may nakarelax na mukha tulad ng isang taong nagpapauwi. Sino ang babaeng ito? Nanginginig ang aking boses, ngunit sinikap kong magtanong ng kalmado hanggat maaari. Mas ibinaba ni Sergio ang kanyang ulo. Isabel Cruz, trainee mula sa Departamento ng Pagpaplanong Reyes Infrastructure, tinanggap 2 taon na ang nakakaraan sa pamamagitan ng bukas na kompetisyon. 25 taong gulang na siya ngayon. Traine. Oh, at Ana, may isa pa akong dapat sabihin sa iyo. Inilabas ni Sergio ang isa pang larawan ang parehong residential complex, ngunit sa pagkakataong ito, tinutula ng babae ang isang stroller. Naglalakad si Diego sa tabi niya na may hawak ng gabag ng pamimili. Sa sandaling iyon, narinig ko ang pagguho ng aking mundo. O mas tiyak, wala akong narinig. Umingit ang aking mga tainga at lumabo ang lahat sa harap ng aking mga mata. Hindi ako umiyak. Sa halip, lumamig ako sa loob, tulad ng nayeyelo. Gaano katagal na ninyo itong nalalaman? Halos 2 linggo. Natuklasan namin ang hindi pagkakatugma sa panahon ng pag-audit ng mga gastos sa sasakyan ng kumpanya. Ang maulat na ang presensya na iyong asawa sa Dubai ay hindi tumutugma sa aktwal na datos ng biyahe ng sasakyan. Alam bang ama ko? Hindi pa ko naguulat. Inisip ko na dapat ka munang abisuhan. Tumango ako. Kilala ni Sergio ako mula noong bata ako, kaya ibinahagi niya ito sa akin bago pa sa ama ko. Ibinalik ko ang mga dokumento at larawan sa sobre at sinabi, Sergio, huwag kang magkwento nito sa kahit sino, lalo na sa aming ama. Gusto ko mismo ang lahat ay surin at magdesisyon. Bigyan mo ako ng counting oras. Tumingin sa akin si Sergio nang may pagkabalisa, ngunit sa huli ay tumango siya. Inilagay ko ang sobre sa aking bag at lumabas ng salangang pulong. Habang naglalakad ako sa koridor, nanghihina ang aking matuhod, ngunit hindi ako natumba. Hindi natutumba si Anna Reyes. Nang gabing iyon, tumawag si Diego sa akin sa video call. Tulad ng dati, ang tawag ay mula sa lugar na tinatawag niyang opisina sa Dubai. Anna, kumusta ang iyong araw? Pagod na ngumingiti si Diego at nagtanong. Sinubukan kong sumagot ng tulad ng dati, ayos lang, ikaw? Matagal ang aking pulong sa site na yon. Medyo pagod. Mukhang mas magiging abala pa ako sa darating na mga araw. Ganon ba? Kailan ka plano puntahan? Hindi pa sigurado. Medyo nagbago ang schedule ngayon. Sa tingin ko, malalaman natin mamaya. Tahimik na pinagmasdan ko ang mukha ng aking asawa sa screen. Kamanghamanghang natural ang tingin ng isang taong nagsisinungaling. 3 taon kaming makasama at wala akong alam. Ganap. Sige, sabihin mo kapag nalaman na. Oo, pasensya na. Mahal kita. Mahal din kita. Pagkatapos ng tawag, nag-isa akong umupo sa kadiliman. Lumapit ang mga luha, ngunit hindi dumaksa. Sa halip, mabilis na nagpaikot ang lahat sa aking ulo. Maari akong mag-eksena ngayon din, ngunit hindi iyon ang pinakamarunong na paraan. Kailangan kong mas matibay na katibayan at tiyak na pag-unawa sa sitwasyon.
Kinuha ko ang aking telepono at tinawagan ang aking kaibigan sa kolehiyo na si Catherine Soriano. Si Catherine ay kasosyo ngayon sa isang malaking law firm. Catherine, ako ito. May oras ka ba? Oh, ano ba? Kakaiba ang iyong boses. Makikita ba natin at makikipag-usap tayo? Kaya ba bukas sa tanghalian? Kinabukasan ay nagtagpo kami ni Catherine at lahat ay ikinuwento ko sa kanya. Kalmadong nakinig si Catherine at malamig na sinabi, Anna, hindi mo kailangan na emosyon gayon, kundi ebidensya. May kilala akong pribadong investigador, una nating alamin ang eksaktong katotohanan. Kaya naman ginawa ko ang pinakamalamig na pagpili sa aking buhay. Sinimulan kong tingnan siya hindi bilang minamahal na asawa, kundi bilang isang paksang investigasyon. At mula sa sandaling iyon nagsimula ang tunay na impyerno. Nagsimulang kumilos ang pribadong investigador ng kapansin-pansing mabilis. Kinolekta niya ang pangunahing impormasyon na ibinigay ni Sergio, ang datos tungkol sa schedule ni Diego na alam ko, at nagsimulang sistematikong manood. Kasama ko si Catherine sa buong proseso. Pagkatapos ng isang linggo, dumating ang unang ulat mula sa investigative team. Nang binuksan ko ito sa sala ng pulong na law firm ni Catherine, naramdaman kong nanginginig ang aking makamay, ngunit kailangan ko itong tapusin. Ayon sa ulat, sa nakaraang isang taon, 4 na beses na bumalik si Diego sa Maynila sa pakukunwaringan, business trip sa Dubai, ngunit hindi siya lumilipat mula Dubai. Sa katotohanan ay nasa Maynila na siya mula pa sa simula. Ang apartment sa BGC ay narentahan ng 1 taon at kalahon ang nakakaraan at ang kontrata ay nakarehistro sa ilalim ng isang legal entity ng Reyes Infrastructure. Inirenta niya ito gamit ang pera ng kumpanya. Nanginginig ang aking boses, tumango si Catherine. Formal na inilarawan ito bilang corporate housing para sa mga executive, ngunit sa katotohanan ay ginagamit niya ito para sa personal na layunin. Maaring ituring ito bilang abuse of authority. Tiyak ang paggamit ng mga asset ng kumpanya para sa personal na layunin, lalo na kung isinasaalang-alang na ang lahat ng utility bills at gastos sa apartment ay binabayaran gamit ang corporate card. Nagpatuloy ako sa pag-browse ng ulat, at sa susunod na pahina ay natuklasan ko ang mas nakagugulat na impormasyon. Ito ay isang dosye sa babaeng nagngangalang Isabel Cruz, 25 taong gulang, empleyada ng Departamento ng Pagpaplano na Reyes Infrastructure, tinanggap 2 taon na ang nakakaraan at inilipat sa Departamento ng Estratehikong Pagpaplano pagkaraan ng 6 na buwan mula nang matanggap sa trabaho. Para sa isang bagong empleyado, lubhang pabor na makapunta sa isang pangunahing departamento ng napakabilis. At 1 taon at kalahon na ang nakakaraan, siya ay hinirang bilang espesyal na project assistant ni Diego, espesyal na proyekto. Mapanglaw na gumiti si Catherine. Anna, halos malinaw ang lahat dito. Ginamit ng iyong asawa ang kanyang posisyon upang bigyan ang babaeng ito ng mapribilehiyo. Pagkatapos ay binasa ni Catherine ang pahina. May nakalakip na sertipiko mula sa HR department. Nag-file si Isabel Cruz ng maternity leave ng 7 buwan na ang nakakaraan at bumalik sa trabaho 6 na buwan na ang nakakaraan. Ibig sabihin, nagsilang siyang bata. Kamanghamanghang kalmado ang aking boses. Hinawakan ni Catherine ang aking kamay. Anna, okay ka ba? Hindi, siyempre hindi. Ngunit hindi ko maaring bumaksak ngayon. Itinaas ko ang aking ulo at tumingin ng diretso kay Catherine. May kailangan pa itong malaman. Tunay ba itong anak ni Diego at alam ba niya ito? Magiging mahirap gawin ang DNA test nang walang court order. Alam ko, ngunit mayroon dapat na ibang paraan. Sa ngayon, ipagpatuloy lang ang pagmamatiyag. Nag-alala ang tingin ni Catherine sa akin, ngunit sa huli ay tumango siya. Nagpatuloy ang investigasyon. Pagkaraan ng ilang araw, dumating ang bagong ulat. Sa pagkakataong ito, nagsagawa sila ng masinsinang pagmamatiyag na nakatuon sa susunod na pagbabalik ni Diego. Sinabi ni Diego sa akin na darating siya sa Maynila ngayong Biyernes. Nang umagang Biyernes, tulad na dati,
Pumunta ako sa pangunahing opisina. Sinabi ko na susunduin ko siya sa Naya, ngunit sumagot si Diego, hindi na, mapapagod ka. Humingi na akong driver, direkta akong uwi. Ngunit ibang kwento ang sabi ng ulat ng investigative team. Lumabas si Diego hindi mula sa Naya, kundi mula sa residential complex sa BGC at sa sasakyan ng Reyes Infrastructure ay pumunta siya sa pangunahing opisina. Nang matanggap ang ulat na iyon, nag-isa akong umupo sa sala ng pulong, wala nang anumang pagdududa. Si Diego ay wala sa Dubai, kundi nasa Maynila at nakatira sa apartment sa BGC kasama ang isa pang babae at ang kanilang anak. Nang gabing iyon, bumalik si Diego sa aming tahanan sa Forbes Park. Pumasok siya sa bahay ng may karaniwang hitsura. Anna, nandito na ako. Si Diego, na nagpapanggap na pagod, ay umupo sa sofa at inalis ang kanyang kurbata. Dinala ko sa kanya ang tubig mula sa kusina at tanong, mahirap ba ang flight? Hindi, ayos naman. Saka, wala bang tatay ngayon? Oh, nasa ibang lungsod siya sa business trip. Bumabalik siya bukas ng gabi. I see, kaya lang tayo dalawa ngayon. Ngumiti si Diego at hinatak ang aking kamay. Gustong batiin ng aking kamay, ngunit napigilan ko ang sarili. Hindi pa oras, maligo ka, magluluto na ako. Okay, salamat. Pumunta si Diego sa banyo at naiwan akong mag-isa sa kusina. Habang nagluluto ako, magulo ang lahat sa aking ulo. Maari akong ibenta ang lahat ngayon at mag-eksena, ngunit hindi iyon ang pinakamarunong na paraan. Sinabi ni Catherine, kung kumilos ka ng emosyonal, maari kang mapunta sa masamang posisyon. Kailangang perpektong ihanda ang lahat mula sa legal na aspeto at hampasin ng isang mapanganib na suntok. Pinagpasyahan kong magtiwala sa kanyang masalita. Sa hapunan, kwento ni Diego tungkol sa Dubai tungkol sa nangyayari sa konstruksyon. Mga mahirap na sandali at kung paano malapit nang matapos ang proyekto. Lahat ng ito ay kasinungalingan. Anna, kapag natapos na ang proyektong ito, sa tingin ko ay makakabalik na ako ng tuluyan sa Maynila. 2 o 3 buwan pa. Talaga? Oo, sa tingin ko, makakasama na tayo ulit tulad ng dati. Ngumiti si Diego, tila tunay na natutuwa. Ang ngiti niya ay napaka-natural na nag-goosebumps ako. Oo, magiging magaling iyon. Ngumiti rin ako. Kumain kami na parang walang nangyari. Nang gabing iyon, mabilis na natulog si Diego. Nakahiga akong katabi niya at nakatingin sa kisame. Naalala ko ang araw ng aming kasal 3 taon na ang nakakaraan, ang sandaling hinawakan ni Diego ang aking kamay at nangako, mamahalin ko lamang ikaw habang buhay. Noon ay tunay akong masaya. Ngunit ngayon ay naintindihan ko na gaano kalab ng pangako na iyon. Tahimik akong bumangon at pumunta sa opisina. Pagkatapos buksan ang laptop, sumulat ako kay Catherine. Catherine, magpatuloy. Tipunin ang lahat ng ebidensya at ihanda ang legal na maaksyon. Mabilis na dumating ang sagot ni Catherine. Naintindihan. Anna, kaya mo ito. Nandito ako. Isinara ko ang laptop at tumingin sa labas ng bintana. Malamig na kumikinang ang gabi ng Maynila mula sa Forbes Park. Dati ay inakala kong maganda ang tanawin na iyon, ngunit ngayon ay parang isang koleksyon lang nga ilaw sa akin. Kinabukasan, pumunta si Diego sa trabaho sa pangunahing opisina. Nandun din ako para sa mga gawain ng estratehikong departamento. At sa oras ng tanghalian ay hindi sinasadyang nakita ko siya sa koridor. May katabi siyang batang empleyada. Iyon ang mukha na nakita ko sa ulat. Si Isabel. Nagpapaliwanag siya kay Diego habang nagpapakita ng madokumento at tumutango siya habang nakikinig. Napakalapit ng distansya sa pagitan nila. Pinagmasdan ko ang eksenang ito mula sa malayo. Nakatingin si Isabel kay Diego ng paitaas at ngumingiti. Ngumingiti rin nang nakarelax si Diego bilang sagot, tulad ng matagal ng makasintahan. Sa sandaling iyon, narinig ko ang isang bagay na napunit sa aking dibdib. Ngunit hindi nagbago ang aking mukha habang lumilakad ako. Tinawag ni Diego ang aking pangalan. Anna, ngunit
bahagya lamang akong nagwagayway ngang kamay at nagpatuloy. Nang nag-iisa na ako sa elevator, tumingin ako sa aking refleksyon sa salamin. Maputla ang mukha, ngunit hindi bigo. Nakatayo pa rin si Ana Reyes. Nang araw ding iyon, muli si Sergio na lumapit sa akin. Sa pagkakataong ito, nagdala siyang mas tiyak na impormasyon. Ana, sinuri ko ang mapahayag ng corporate card. Sa mga dokumentong ibinigay niya sa akin, makikita na ang corporate card ng Reyes Infrastructure ay ginagamit hindi lamang para sa mga utility bills at gastos sa apartment sa BGC, kundi pati na rin para sa mga pagbili sa mga tindahan ng sanggol sa mga departamento at kahit sa isang pribadong ospital. Pinapalaki niya ang bata gamit ang pera ang kumpanya. Malamig ang aking boses. Makiramot na tumango si Sergio. Ana, sa ganitong makapangyayari, hindi na ba panahon na iulat sa chairman? Hindi pa. Maghintay pa muna. May gusto pa akong suriin mismo. Pinalis ko si Sergio at nalubok sa aking mga iniisip. May natitira pang isang bagay, suriin ang lahat mismo, pumunta sa apartment na iyon at makita ang lahat gamit ang sarili kong mga mata. Pagkaraan ng ilang araw, muli umalis si Diego. Sinasabing lilipas sa business trip sa Dubai. Inihatid ko siya ng tulad ng dati, maligayang paglalakbay, mag-ingat ka. Oh, mahal kita. Mahal din kita. Sa sandaling umalis si Diego, agad akong nakipag-ugnayan sa investigative team. Hiniling ko sa kanila na sunbaybayan ang kanyang nakilusan sa real time. Tulad ng inaasahan, pumunta si Diego hindi sa NAIA kundi sa residential complex sa BGC. Sumama ako kay Catherine sa kotse. Habang nahihintay sa parking lot sa harap ng gusali, naramdaman kong nanginginig ang aking makamay. Hinawakan ni Catherine ang aking kamay. Anna, maaari pa tayong bumalik. Ang mga ulat ng investigative team ay sapat na. Hindi. Kailangan ko itong makita mismo. Sa ganon lamang natin matatapos ito ng walang pagsisisi. Lumabas akong kotse at naktungo sa gusali. Pagkatapos umakyat sa elevator sa tamang palapag, pumunta ako sa apartment sa dulong koridor. May liwanag na pumipiglas mula sa ilalim ng pinto at may marinig na mga boses sa loob, huminga ng malalim at nakpakinggang mabuti. At sa sandaling iyon, narinig ko ang iyak ng bata. Ang iyak ng bata ay nagmula sa likod ng pintuan. Nang marinig ang tunok na iyon, tila tumigil ang aking puso. Intelektual na alam ko na ang lahat, ngunit ang marinig ito mismo ay isang ganap na ibang antas ng kaguluhan. Shh! Shh! Nandito na si Papa. Iyon ang boses ni Diego. Ang parehong mainit na boses na narinig ko sa loob ng 3 taon, ngumugulo ngayon ng ibang bata. Humuhupa ang iyak at narinig ko ang boses ng batang babae. Mahal, matatagal ka ba ngayon? Si Isabel. Tinatawag niya si Diego na mahal. Siyempre, 1 linggo ako ririto ngayon. Tama ba? Wow, ang galing. Ang aming si Miguelito ay namimiss din ang papa niya. Pasensya na, marami akong masakit na usapin kamakailan, hindi madalas makarating. Wala iyon. Mahirap din para sa iyo. Alam ko, ang kanilang pag-usap ay napaka-natural. Parang matagal ng kasal kahit sa tingin ko ay mas walang alalahanin kaysa sa pagitan ko at ni Diego. Sa nanginginig na kamay, kinuha ko ang aking telepono at pinindot ang button ng recording. Magiging katibayan ang lahat na ito. Isabel, pakuha mo ngang diapa. Oh, sandali. Lumapit ang mga yapa sa pintuan. Mabilis akong nagtatago sa fire exit sa dulo ng koridor. Bumukas ang pinto at narinig ko si Isabel na kumukuhang isang bagay sa kabinet sa pasukan. Sa isang sandali, sa pamamagitan ng bahagyang bukas na pinto, nakita ko ang loob. Sa sala ay may baby crib, may playmat, at may mga litrato enega bata sa mga dingding. Isang perpektong larawan ng buhay pampamilya, ang eksaktong isa na pinangarap ko. Muling naksara ang pinto, at natira akong nakaupo sa fire exit. Hindi na kailangan pang marinig pa ang iba. Sapat na ang nakita at narinig ko. Dahan-dahang bumangon ako at lumabas ng gusali.
Tumakbo si Catherine papunta sa akin mula sa parking lot nang makita niya ako. Sa halip na sumagot, tumango na lang ako. Kung nagsalita ako, maaring umiyak ako. Tinutulungan ako ni Catherine na makapwesto sa kotse. Sa kotse, iniabot ko sa kanya ang aking telepono. Nag-record ako, nandun ang lahat. Pinayagan ni Catherine ang audio file, ang iyak ng bata, ang malambot na boses ni Diego, ang kanilang natural na pag-usap kasama si Isabel naitala ang lahat. Naging seryoso ang muka ni Catherine. Anna, sapat na ito. Higit pa ito ay mapanibasag na katibuan ng pagtataksil at maaari rin naming patunayan ang illegal na paggamit ng nga asset ng kumpanya. Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang maliwanag ng nga ilaw ng begechi ay lumabo sa harap ng aking nga mata. Lumapit ang maluha, ngunit hindi dumana. Catherine, magsisimula na ako. Ano ang ibig mong sabihin? Tapusin ito ng maayos. Mahigpit na hinawakan ni Catherine ang aking kamay. Okay, tutulungan kita hanggang sa katapusan. Mula sa susunod na araw, nagsimula akong kumilos ng mapagpasyang. Una, kasama si Catherine sa kanyang law firm, nagsimula kaming maghanda para sa divorce proceedings. Hindi ito simpleng diborsyo, kundi isang estratehiyang naglalayong legal na patunayan ang lahat ng pagkakamali ni Diego at gawin siyang maksimum na magsagot. Mayroon kaming ebidensya nga pagtataksil ang audio recording, mga larawan, mga pahayag ng corporate card. Lahat ng ito ay magbibigay sa atin ng kalamangan sa korte, paliwanag ni Catherine habang binubuksan ang kanyang laptop. Ngunit mas mahalaga pa, ginamit na iyong asawa ang maaset ng kumpanya para sa personal na layunin. Maaring ito ay may turing bilang malversation ng pondo ng korporasyon. Malversasyon? Oh, bilang pangkalahatang direktor, gumamit siyang maaset ng kumpanya para sa personal na pangangailangan upa sa apartment, ma-utility bills, mapang-araw-araw na gastos. Lahat ay binayaran gamit ang perang kumpanya. Malinaw itong malversation. Tumango ako. Hindi ko gustong tapusin si Diego bilang simpleng taksil na asawa. Kailangan niyang managot sa lahat bilang direktor ng kumpanya, bilang taong nagtraidor sa tiwalang biyenan. At isa pa, maingat na sinabi ni Catherine, si Isabel Cruz, ang babaeng iyon, maari ring makaroon ng mga problema. Kung nakatanggap siya ng career preference dahil sa hindi katanggap-tanggap na relasyon sa direktor, paglabag din ito. Mga preference o para sa isang bagong empleyado, mapanuring paglipat sa estratehikong departamento pagkaraan ng 6 na buwan ay lubang hindi karaniwan. Bukod dito, ang kanyang pagtatalaga sa proyekto sa ilalim ng personal na pamamahala ng direktor ay kahina-hinalang din. Kung mahuhukay tayo, tiyak na mas marami kaming mahahanap. Sandaling nag-isip ako, posibleng si Isabel ay biktima rin, ngunit ang kanyang boses sa audio recording ay hindi mukhang boses ng isang biktima. Sa kabaliktaran, tiwala siya sa sarili at sa kanyang posisyon. Catherine, imbestigahan ang lahat. Lahat ng pribilehiyo na natanggap ni Isabel sa kumpanya, kung kailan nagsimula ang kanilang relasyon, kung paano niya ginamit ang mga corporate benefits sa panahon ng kanyang pagbubuntis at panganganak. Okay, hihilingin ko ang lahat ng datos mula sa HAR, mga payroll record at mga ulat sa paggamit ng benefits. Pagkaraan ng ilang araw, nakpresenta si Katrina ng karagdagang ulat, mas maraming problema kaysa sa inaasahan namin. Sa unang taon ng trabaho ni Isabel, nakatanggap siya ng malaking bonus at sa ikalawang taon ay na-promote siya bilang senior specialist. Karaniwan ay 3 hanggang 4 na taon ang kailangan para diyan, ngunit nagawa niya ito sa loob ng 2. Bukod dito, nasa maternity at childcare leave siya sa kabuwang halos 8 buwan, ngunit pagkatapos niyang bumalik, agad siyang hinirang sa isang proyekto sa antas ng team leader. Malinaw na mga preference. Kailanman ay hindi makatatanggap ng ganyang pagtrato ang ibang mga empleyado, sabi ni Catherine, mapanglaw akong ngumiti. Hindi lamang inalalayan ni Diego ang kanyang minamahal gamit ang pera ng kumpanya, binago rin niya ang sistema ng HR policy. At Ana, may isang mas mahalaga pa,
Inilabas ni Catherine ang isang dokumento. Kung bibilangan pabalik mula sa petsa ng panganganak ni Isabel, lumalabas na buntis, siyam nga 1 taon pagkatapos ng iyong kasal. 1 taon? O, ibig sabihin, nagsimula ang kanilang relasyon sa simula pang ang inyong pag-aasawa. Sa marinig ko ito, nawala ang huling pag-asa na minaramdaman ko. Ang pag-asang posibleng nakamali si Diego dahil sa kalungkutan, na posibleng huli niyang napagtanto ang kanyang pagkakamali. Ngunit kung nakaroon siyang relasyon sa isa pang babae sa unang taon ng kasal, hindi ito isang pagkakamali kundi isang pagpili, naintindihan, magpatuloy. Tumango ako kay Catherine at lumipat sa susunod na hakbang. Panahon na para sabihin ang lahat sa ama ko. Nang gabing iyon, pumunta ako sa opisina ng aking ama sa aming tahanan sa Forbes Park. Nagbabasa ang aking amang libro, ngunit nang makita ang ekspresyon ng aking mukha, ibinaba niya ito. Anna, ano ang nangyari? Papa, may kailangan akong sabihin sa iyo. Inilagay ko sa mesa ang sobranadala ko na may mga dokumento. Nang may pagtataka, binuksan ngang aming ama ito at isa-isang tiningnan ang nga dokumento, malarawan, transkripsyon ng audio recording, mapahayag ng corporate card, matalaan ng biyahe ng sasakyan, mga katibayan ng career preference, lahat ay nandun. Naging maseryoso ang mukha na aking ama. Ano ang ibig sabihin nito? 1 taon at kalahon na ang nakakaraan, nakaroon ng relasyon si Diego sa isang empleyada ng kumpanya, pinagsisilbi niya ang isang hiwalay na pamilya gamit ang mga aset ng kumpanya. Nagsilang sila ng bata. Mahinahon ang aking boses, ngunit hindi makaalis ang aming ama sa mga dokumento. Nanginginig ang kanyang makamay. Ang kanyang business trip sa Dubai ay kasinungalingan. Nasa Maynila siya sa lahat ng panahong iyon, sa apartment na iyon sa BGC. Matagal na nanahimik ang aming ama, pagkatapos ay dahan-dahang nagsalita. Anna, okay ka ba? Sa tanong na iyon, sa unang pagkakataon ay naramdaman ko na malapit nang umalab ang mga luha, ngunit napigilan ko ang sarili. Okay ako, napagpasyahan ko na ang lahat. Ano ang iyong napagpasya? Tapusin ito, lahat, at hindi na kailanman ipangako muli ang aking halaga sa sinumang tao. Matagal na tumingin sa akin ang aming ama sa mga mata, pagkatapos ay dahan-dahan siyang tumango, naintindihan, tutulungan kita. Salamat, Papa. Muli kumuha nga dokumento ang aming ama, at sa pagkakataong ito ay sinimulan niya itong suriin sa matang isang negosyante. Ito ay sapat para sa isang kasong kriminal ng malversation, at higit pa kaysa sapat para sa pagtatanggal sa puwesto ng direktor. Kumonsulta na ako sa abogado. Okay, ikonekta ko ang internal audit service. Hayaan nilang masaliksik ng mabuti ang paggamit ng nga aset ng kumpanya. Malamig ang boses naming ama. Tila mas galit siya hindi sa pagtataksil ng kanyang manugang, kundi sa paggamit ng kumpanya para sa personal na layunin. Ganyan ang aking ama, isang taong ang maprinsipyo ay mas mahalaga kaysa sa emosyon. At Anna, Papa, paano mo gustong tapusin ito? Tumingin akong diretso sa aming ama at sumagot, hindi ako pipiliin ang pagliligtas kay Diego. Palalabas ko siyang managot sa lahat ng pagkakataon legal at sa negosyo. Sandaling nanahimik ang aming ama, pagkatapos ay dahan-dahan siyang tumango. Okay, magmamasid ako. Gawin mo kung ano ang sa tingin mo ay tama. Nang gabing iyon, bumalik ako sa aking silit at tumingin sa labas ng bintana. Ang gabingang Maynila mula sa Forbes Park ay katulad pa rin ng malamig na kislap, ngunit ngayon, ang nga ilaw na iyon ay hindi ako takot. Mula sa susunod na araw, nagsimula ang aktibong paghahanda. Ang aming ama, tulad ng ipinangga ko, ay nakonekta ang serbisyo ang audit ng grupo, habang si Catherine kasama ang aming legal na departamento ay bumubuo ang estratehiya ang proseso ang korte. Pinagmamasdan ko ang buong proseso at kinokontrol ang bawat hakbang. Pagkaraan ngang 1 linggo, muli nakbalik si Diego sa bahay. Tulad ang dati, may kasinungalingan na lumilipad siya mula Dubai. Anna, nandito na ako. Maligayang pagdating. Sumagot ako ng tulad ng dati. Si Diego,
walang kahina-hinalaan, umupo sa sofa at pinindot ang telebisyon. Pinagmasdan ko siya mula sa kusina. Alam ko na malapit nang matapos ang lahat, ngunit sa ngayon kailangan kong manatiling kalmado. Pagkaraan ng ilang araw, tumawag si Sergio. Ana, sa susunod na Martes ay nakatakda ang pulong ng Board of Directors. Magulat ang iyong asawa tungkol sa progreso ng proyekto sa Dubai. Naintindihan. Sergio, agad akong nakipag-ugnayan kay Catherine. Catherine, Martes na iyon. Naintindihan, lahat ay handa na. Sa araw na iyon, tatapusin na nating lahat. Ang susunod na Martes. Ang araw na iyon ay magiging araw na ganap na guguho ang buhay ni Diego Villanueva at handa na akong panurin ang lahat. Papalapit na ang Martes, sa buong linggong iyon, namuhay akong tulad ng dati. Kumain kasama si Diego, nag-video call, ngumiti, parang walang nangyari, ngunit sa loob sa bawat tibok ng orasan, mas mabilis na tumitibok ang aking puso. Nang bisperas ng pulong ng Board of Directors, muli akong pumunta sa apartment sa BGC, Mag-isa. Pinihilan ako ni Katrina, ngunit kailangan ko itong gawin. Gusto kong kumpirmahin sa huling pagkakataon para makumpirma na ang desisyong ginagawa ko ay tunay na tama. Maulan ang gabi. Walang payong, nakatayo ako sa harap ng gusali. Ayon sa datos ng investigative team, si Diego ay dapat nasa loop ngayon. Habang sinasabi sa akin na nasa business trip siya sa Dubai, umakyat ako sa elevator papunta sa tamang palapag. Habang naglalakad ako sa koridor, nang hihina ang aking mga tuhod. Nang makarating sa pinto, narinig ko ang mga tunog mula sa loob. Ito ang iyak ng bata. Inilagay ko ang aking kamay sa pinto at natumba. Unti-unting humupa ang iyak at narinig ko ang boses ni Diego. Shh, shh. Yakapin ka ni Papa. Papa. Pinapanatag ni Diego ang isa pang bata na tinatawag ang sariling Papa. Sa 3 taon na hindi ko nagagawang magbata, nagkaroon si Diego ng bata sa ibang babae. Mahal. Ano ang iluluto ko sa hapunan? Narinig ang boses ni Isabel. Maliwanag at masaya, tulad ng masayang bagong kasal. Kahit ano, masarap ang kahit anong luto mo. Ganyan ka palagi, hindi na ko alam kung ano ang gagawin ko. Haha, sige, paano ang sinigang? Gusto kayang ating anak? Ayos, gumawang sinigang. Ito ay isang karaniwang usapan sa pang-araw-araw na buhay, katulad ng mayroon kami ni Diego kung hindi man mas walang alalahanin at mas natural, hinawakan ko ang hawakan ng pinto. Maari akong buksan ito ngayon at wakasan ang lahat sumiga. Nandito ako. Asawa, ano ang ibig sabihin nito? Ngunit hindi ko ginawa iyon. Binaba ko ang kamay. Isang emosyonal na pagsabo iyon ang gusto ni Diego. Gusto kong tapusin ang lahat ng mas malamig, mas perpekto. Mula sa likod ng pinto, muli na narinig ang iyak ng bata. Sa pagkakataong ito, tila gutom ito. Oh, nagugutom na ang ating Miguelito. Magpapasuso na si Mama. Sige na, pakainin mo na. Magluluto na akong hapunan. Okay, salamat mahal. Lumiko ako, hindi na kailangan pang marinig pa ang iba. Sapat na ang nakita at narinig ko. Habang bumababa sa elevator, tumingin ako sa aking refleksyon sa salamin. Nagtatakbo ang mga luha sa aking mga pisngi. Wala akong napansing nagsimula ang mga ito, ngunit hindi ko sila pinunasan. Ito ang magiging huling mga luha. Nang lumabas ako ng gusali, lumalakas ang ulan. Lumakat ako patungo sa aking kotse sa parking lot. Nabasa ako ng tuluyan, ngunit walang pakialam sa akin. Pagkaupo sa kotse, sa unang pagkakataon ay binigyan kong daan ang mga alinlangang emosyon. Hinawakan ko ang manibela at tahimik na umiyak. Hindi, pumiyak ako. Lahat ng naipon sa 3 taon ay lumuwa. Ang minamahal na asawa, ang pag-aasawa na pinaniwalaan ko, ang kinabukasan na pinangarap ko, ang katotohanan na lahat ng ito ay kasinungalingan ay pinindot sa akin. Hindi ko alam kung gaano katagal ako umiyak. Hindi ko alam kung gaano na ang oras na lumipas. Pagkatapos matagal na panahon, pinunasan ko ang aking maluha at pinalakat ang makina. Tumingin ako sa aking sarili sa rearview mirror.
namamaga ang mamata, ngunit nangako ako sa aking sarili na hindi na ako muling iyak. Sa daan pauwi, tumunok ang telepono. Si Diego ito. Hello, Anna, ako ito. Nasaan ka? Pauwi na ako. Bakit? Wala naman, curious lang. Pwede tayong mag-video call? Nagmamaneho ako ngayon. Kapag nakauwi na ako. Okay, mag-ingat. Oh, pagkatapos ng tawag, mapanglaw akong ngumiti. Ngayon ay nasa Begetse si Diego kasama ang isa pang babae, kasama ang isa pang bata, at tinatawagan pa rin niya ako. Kamanghamanghang mahinahon niya ito magawa. Nang makauwi ako, nasa opisina ang aming ama. Kumatok ako at pumasok. Papa, handa na ang lahat para bukas. Tumango ang aming ama. Anna, sigurado ka bang kaya mo ito? Napagpasyahan ko na. Bukas sa Board of Directors, ilalantad ang lahat. Ang iyong asawa, hindi. Si Diego Villanueva ay tatanggalin sa pwestong direktor at ang isang kasong kriminal ng malversation ay ipasasagawa laban sa kanya. Alam ko at kaya mo pa rin ito. Tumingin akong diretso sa aking ama at sumagot. Para sa akin, siya ay nakaraan na. Matagal na tumingin sa akin ang aming ama sa mga mata. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang tumango. Okay, bukas ay nandito ako sa tabi mo. Salamat, Papa. Nang gabing iyon, nag-video call kami ni Diego. Tulad ng dati, nakaupo siya sa mesa sa kanyang tinatawag na opisina sa Dubai. Anna, bukas ang Board of Directors, di ba? Alam ko. Kinakabahan ako. Mahalagang ulat ito. Kaya mo iyan. Salamat. Lukas ng loop mo, nakatutulong sa akin. Tahimik kong pinakmasdan ang mukha ni Diego sa screen. Ang mukha na hindi nagbago habang nagsasabi ng kasinungalingan. Diegong, bukas tapusin natin ito ng maayos. Tapusin ng maayos. Mahal kita. Mahal din kita. Pagkatapos ang tawag, itinabi ko ang telepono. Iyon ang huling pagpapahayag ng pagmamahal. Mula bukas, hindi ko na kailanman sasabihin ang mga salitang iyon. Kinabukasan ng umaga, maaga akong bumangon at nagbihis. Itim na business suit, puting blouse, at isang pearl necklace na naiwan ng aking ina. Sa salamin, kalmado at maayos ang aking hitsura. Nang dumating ako sa pangunahing opisina, nagtitipon na ang miyembro ng board. Dapat akong maroron bilang pinuno ng estratehikong departamento. Wala pa si Diego. Sa likod na bahagi ng silid ay nakatayo si Catherine. Naroron siya bilang kinatawan ng isang law firm. Nakita niya ako ni Catherine at tumango, senyales na lahat ay handa na. Nang eksaktong 9:30, pumasok si Diego sa silid. May kumpiyansang hitsura, may hawak na mga inihandang materyales. Nakaupo ako sa hulihang hilera at pinagmasdan siya. Sinimulan ng aming ama ang pulong. Sa araw na ito, makikinig tayo sa ulat ng pangkalahatang direktor na si Diego Villanueva tungkol sa progreso ng proyekto sa Dubai. Tumayo si Diego at nagsimulang magpresenta. Detalyado niyang inulat ang progreso ng konstruksyon sa site sa Dubai, ang pakikipagtulungan sa mga lokal na kasosyo, ang nga plano para sa hinaharap, lahat ay nakmukhang perpekto. Tumutango ang mamiyembro ng board habang nakikinig. Mas lalo pang naging tiwala si Diego habang nagsasalita tulad ng isang taong tunay na gumugol ng isang taon sa Dubai, nagtrabaho ng husto para sa proyekto. Ngunit pagkatapos ay nagsalita ang aming ama, sandali. Nagtahimik ang silid. Nag-alinlangan si Diego at tumingin sa aming ama. Ginong tagapangulo, narinig ko ang ulat. Ngunit ito. Tumingin ang aming ama kay Sergio. Tumango ito at pinuksan ang pinto. Pumasok sa silid ang matauhan ni Internal Audit Service na may mga kahon ng mga dokumento. Naging tense ang mukha ni Diego. Natanggap ko ang mga resulta ng investigasyon ng serbisyong audit. Malamig ang boses na aming ama. Tumayo ang pinuno ng serbisyong audit at nagsimulang basahin ang ulat. Sa pagitan ng iskedyulang pangkalahatang direktor na si Diego Villanueva na nagsasabi na siya ay patuloy na nasa Dubai at ng kanyang aktwal na mga kilusan sa nakaraang isang taon, natuklasan ang mga makabuluhang pakakaiba.
Ipinakita sa screen ang datos, matalaan ng biyahe ng sasakyan ng kumpanya, matalaan ng pagpasok sa bansa, mapahayag ng corporate card lahat ay organisado. Natukoy na sa mga araw na sinabi ni Ginong Villanueva na nasa Dubai siya ayon sa mga ulat, aktwal siyang nakatira sa isang residential complex na matatagpuan sa Bonifacio Global City sa Maynila. Naging puti ang mukha ni Diego. Nagsimulang magbulungan ang mamiyembro ng board. Bukod dito, ang upa sa residential complex na nabanggit, mga utility bills at mga gastos sa pamumuhay ay ganap na binayaran gamit ang corporate card ng Reyes Infrastructure. Ang kabuwang halaga ay umabot sa humigit kumulang 5 milyong piso. Ito ay isang misunderstanding. Ginong Tagapangulo, bigyan mo akong pagkakataon na ipaliwanag. Nagmamadaling nagsalita si Diego, ngunit pinigilan siya nga aming ama sa pamamagitan ng kilos. Magipatuloy. Bukod dito, natukoy na si Ginoong Villanueva ay nagkaroon ng hindi katanggap-tanggap na relasyon sa empleyada ng Reyes Infrastructure na si Isabel Cruz. At ang Ginang Cruz ay naninirahan sa residential complex na nabanggit kung saan ipinanganak at pinalaki ang isang bata. Lumabas ang malarawan sa screen. Ang litratong pagpasok nina Diego at Isabel sa gusali, ang litratong stroller, nag-ingay ang silit. Si Ginang Cruz, sa ikalawang taon ng kanyang trabaho, ay nakatanggap ng walang katulad na promosyon at bonus na natukoy na ginawa sa utos ni Ginoong Villanueva. Ito ay malinaw na kasalanan sa trabaho. Hindi na makapagsalita si Diego. Pinagmasdan ko siya mula sa hulihang hilera. Ito ang mukhang isang nasirang tao. Tumayo ang aming ama. Diego Villanueva, mula ngayon, ikaw ay tinanggal sa posisyon ng pangkalahatang direktor at ang isang proseso ng kriminal na kaso ng malversation at pag-aaksaya ng mga aset ng kumpanya ay sisimulan laban sa iyo. Ginoong Tagapangulo, pakiusap, bigyan mo ako ng pagkakataon. Kailangan mong managot hindi bilang aking manugang, kundi bilang direktor ng kumpanya. Walang personal dito. Inihilik ni Diego ang kanyang ulo. Sa sandaling iyon, nakitang kanyang tingin ang akin. Nakita ko kung paano tumingin ang kanyang mata sa akin. Sa kanyang tingin ay naghalong pagtataksil, galit at kawalan ng pag-asa. Ngunit hindi nagbago ang aking mukha. Tahimik na lamang siya na pinagmasdan. Ito ang katapusan, Diego, ang katapusang pinili mo mismo. Pagkatapos ng pulong, magulo ang silid. Ang mga miyembro ng board, habang nagbubulong, ay lumalabas at si Diego ay nanatiling nakatayo sa kanyang lugar. Pumasok ang seguridad at kinuha ang kanyang ID at corporate card. Tumayo ako para lumabas, unit tinawag ni Diego ang aking pangalan. Ana. Tumigil ako, ngunit hindi lumiko. Lumapit si Diego sa akin. Ana, ikaw ang may gawa nito. Ang investigasyon ng mga auditor, ang pagkolekta ng ebidensya. Ikaw ang nahanda ng lahat. Dahan-dahan akong lumiko. Nabaluktot ang mukha ni Diego. Hindi. Hinukay ko lang ang katotohanan. Katotohanan. Alam mo ba ang apartment sa BGC, si Isabel Cruz, si Miguelito, lahat ay alam ko? Naging maputla ng tulad ng patay ang mukha ni Diego. Naintindihan niya na alam ko pa ang pangalan ng bata. Ana, ipapaliwanag ko ang lahat. Ito ay isang misunderstanding. Misunderstanding. Isang taon at kalahon na namuhay kasama ang isa pang babae. Nagkaroon ng bata, iyon ay misunderstanding? Malamig ang aking boses. Sinubukan ni Diego na hawakan ang aking kamay, ngunit itinaboy ko ito. Huwag mo akong hawakan. Magkamuha na tayong mga estranyo ngayon. Ana, pakiusap. Bigyan mo akong isa pang pagkakataon. Pagkakataon. Nagkaroon kang pagkakataon sa bawat araw sa loob ng 3 taon. Pagkakataon na sabihin ang katotohanan, ngunit sa bawat pagkakataon, pinili mo ang kasinungalingan. Iniwan ko si Diego at lumabas sa silid. Sa koridor, naghihintay si Catherine. Ana, okay ka ba? Okay. Ngayon, simulan ang divorce proceedings.
Ang mga rekord ng pulong ngayon ay magiging katibayan. Okay. Salamat, Catherine. Nang wala ka, hindi ko kaya ito. Ano ba yan? Magkaibigan tayo. Bumalik ako sa aking opisina. Tumingin sa akin ang makasamahan ng may pag-ingat, ngunit hindi ko pinansin. Subukan kong mag-focus sa trabaho, ngunit hindi ako makapag-focus. Sa aking ulo ay patuloy na lumilitaw ang mukha ni Diego, ang kanyang nasirang ekspresyon sa Board of Directors, ang boses na tinawag niya ang aking pangalan. Ngunit kakaiba, wala akong nadamang sakit. Nang hapon, tinawag akong aming ama. Nang pumunta ako sa kanyang opisina, nakatayo siya sa bintana. Umupo ako sa sofa. Mahirap na araw. Hindi. Okay naman ako. Huwag kang magsinungaling. Lahat ay alam ko. Umupo sa tabi ko ang aming ama at hinawakan ang aking kamay. Sa kanyang mainit na ugnayan, naramdaman ko na ang pinipigilan kong luha ay muli na namang handa. Anna, pasensya na sa akin. Bakit? Hindi ko nakita si Diego para kung sino siya talaga. Naisip ko siyang magandang kandidato para maging manugang, ngunit nagkamali ako sa tao. Hindi papa, ako rin ay nalinlang sa loob ng 3 taon. At gayon pa man, dapat ay mas maingat na ako. Buntong hininga ng aming ama, pagkatapos ay tumingin sa akin ng diretso sa mga mata at sinabi, Anna, paano mo gustong mabuhay mula ngayon? Hindi ko alam, hindi pa ngayon. Kung gayon, mayroon akong mungkahi. Ano iyon? Paano ang pag-aral sa Amerika para sa MBA? Nagulat akong tumingin sa aming ama. MBA? O may degree ka sa ekonomiya. Mahusay kang magintindi ng mga usapin ng kumpanya, mag-aral ng mas sistematiko at bumalik para tunay na maghanda para sa pamumuno ng kumpanyang ito. Papa, ibig mong sabihin ba? Oh, gusto kitang ihanda bilang aking kahalili. Sa pilitang natahimik ako. Ang aming ama ay lagi ay maingat sa aking partisipasyon sa pamamahala dahil babay ako. Ngunit ngayon, opisyal na tinawag niya akong kahalili. Papa, nararapat ka rito. Ngayon ay nakita ko ito sa iyo, ang kakayahan na hindi mag-alinlangan, hindi magpadala sa emosyon, at gumawang tumpa ng mga desisyon. Iyon ang magakatangian na dapat mayroon ang isang pinuno. Sa mga salita nga aming ama, naluha ako. Sa pagkakataong ito, hindi sa kalungkutan, kundi sa ibang pakiramdam. Mag-isip ka, hindi ka kailangang magmadali. Tapusin ang divorce proceedings, ayusin ang mga inisip, at pagkatapos ay magdesisyon. Salamat papa. Wala naman. Ako ang dapat magpasalamat, mayroon akong napakalakas na anak. Haplos ngaming ama ang aking ulo tulad ng pagkabata. Yumakap ako sa kanya at matagal na umiyak. Nang gabing iyon, bumalik ako sa aming tahanan at hindi nakita si Diego. Kinuha niya ang lahat ng kanyang magamit. Marahil, bumalik sa apartment sa BGC. Magiging bahay na niya iyon ngayon. Pumasok ako sa silid tulugan na dati namin ay ginagamit. Naroon ang mabakas ng 3 taon, larawan ng kasal, frame na regalo ni Diego, souvenirs mula sa makasamang biyahe. Nagsimula akong ayusin ang lahat. Inilagay ang mga larawan sa kailaliman ng drawer, isinakahon ang mga regalo. Nang matapos, walang laman ang silid, ngunit kakaiba, naging mas magaan ang aking kalooban, parang ibinaba ko ang isang mabigat na bigat. Mula sa susunod na araw, nagsimula ang opisyal na legal na mga proseso. Nagsampa si Catherine ng petisyon para sa annulment, habang ang aming ama sa kanyang bahagi ay nagsumita ng reklamo sa ombudsman laban kay Diego para sa malversasyon. Nagtanggap nga mga abogado ang panig ni Diego, ngunit napakalinaw ng mga katibayan. Mga pahayag ng corporate card, mga talaan ng biyahe, kontratang upang apartment, audio recording, lahat ay laban sa kanya. Pagkaraan ng 1 linggo, humingi ng pagtatagpo si Diego. Pinansin ni Catherine na huwag akong pumunta, nungit nakpasya akong pumunta. Sa tingin ko ay maring makaroon ng idanakta para sa isa't isa. Naktakpo kami sa isang maliit na kafe sa Malate. Nandoon na si Diego. Lubos siyang nagbago ang hitsura. Nakarating ka. Oh,
Umupo ako sa tapat niya. Itinulak ni Diego ang kape sa akin, ngunit hindi ko man lang tinapos. Anna, labis akong humihingi ng tawad. Humihingi ng tawad. O, lubos na humihingi ng tawad. Mali ako sa iyo. Nangingini ang boses ni Diego. Ngunit wala akong naramdaman. Para saan ka mismo humihingi ng tawad? Para sa pagtataksil, para sa bata, para sa pag-aaksaya ng pera ng kumpanya, o para sa kasinungalingan sa loob ng isang taon at kalahon? Para sa lahat, lubos akong humihinging tawad para sa lahat. Okay, kung gayon, natapos na. Nahandang tumayo, ngunit hinawakan ni Diego ang aking kamay. Anna, patawarin mo ako. Simulan nating muli ang lahat. Simulan muli. Binatalik ko ang aking kamay. Diego, natapos na ang lahat sa pagitan natin. Anna, pumunta kayo kay Isabel. Siya at si Miguelito ay naghihintay naman sa inyo. Hindi ikaw. Nagmamahal kayo sa akin. Ang masalitang iyon ay wala ng epekto sa akin. Kinuha ko ang aking bag at tumayo. Ang annulment proceedings ay magsasagawa enege sarili nitong kurso. At ang kasong kriminal din, makipag-ugnayan sa pamamagitan enege aming amaga abogado. Ana tinawag ni Diego, ngunit hindi na ako lumingho. Lumabas akong kafe at umupo sa kotse. Sa rearview mirror, nakita ko si Diego na nakatayo sa bintana at nakatingin sa akin. Ngunit pinaandar ko ang makina at umalis. Hindi na lumingo. Tinawagan ko si Catherine. Catherine, ako ito. O, natakpuan mo si Diego. O, ngunit walang dapat pag-usapan. Naiintindihan, ngayon lahat ay sa batas na. Catherine, o, salamat. Nang wala ka, hindi ko kaya ito. Ano ba, iyang sinasabi mo? Makaibigan tayo. Pagkatapos ang tawag, nagmaneho ako kasama ang tanawin ng Manila Bay. Malamig ang gabi, ngunit nakakapresko. Parang nagsisimula akong ng bagong buhay. Nang makauwi, sinabi ko sa aming ama, Papa, gusto kong pumunta sa NBA. Ngumiti ang aming ama at tumango. Magandang desisyon. Kailan mo plano lumayo? Pagkatapos ng annulment proceedings, kung mabilis ang lahat, sa taong ito pa. Okay, magsimula kang maghanda, tutulungan kita. Salamat, Papa. Nang gabing iyon, nakaupo ako sa aking silid sa laptop. Nagsimula akong maganap ng mga programa ng MBA sa maunibersidad sa Amerika, Harvard, Stanford, Wharton. Ang pinakamabubuting paaralan sa mundo ay nasa listahan. Dati ay hindi ako magiging matapang para sa mga ito, ngunit ngayon ay naiba na ang lahat. Kaya ko tumingin sa labas ng bintana, nakita ko na ang mailaong Maynila ay katulad pa rin ng kumikislap, ngunit ngayon ay hindi sila parang malamig. Sa kabaliktaran, mainit ang pakiramdam sa kanila. Handa na akong magsimula ng bagong buhay. Ang annulment proceedings ay di kapani-paniwalang mabilis. Wala nang may tatalo ang panig ni Diego. Ang magatibuan ng pagtataksil, ang malversation ng mga asset ng kumpanya, lahat ay malinaw. Sa arawng korte, dumating ako kasama si Catherine. Nandun din si Diego, may kasama na abogado, ngunit hindi ko nakita si Isabel. Ang korte, pagkatapos suri ng mga ebidensya, ay naglabas ng malinaw na desisyon. Ang annulment ay kinikilala at ang utos kang hukuman sa alimony at paghahati ng ari-arian ay naging pabor sa akin. Ang respondente, sa pagpapanatili ng hindi katanggap-tanggap na relasyon sa isang ikatlong partido sa panahon ng kasal, ay nagdulot ng moral na pagdurusa sa petisyoner at sa makatuwid ay obligadong magbayad ng kompensasyon na 1.5 milyong piso. Sa pagdinig ng hatol ng hukom, inihilig ni Diego ang kanyang ulo. Mahinahon akong pinakmasdan siya. Pagkatapos ng korte, sa koridor, lumapit sa akin si Diego. Anna, may iba pa ba? Labis akong nagsisisi. Nagsisisi ako na nawala ka sa akin. Ngayon ay mapanglaw na ngumiti ako. Diego, kailangan ng pagsisisi bago ka gumawa ng pagpili. Pagkatapos ng pagpili, kailangan mong managot. Anna, pakiusap. Nasaan si Isabel? Wala siya ngayon. Naging tense ang mukha ni Diego.
Nabigo rin kaya siya sa inyo. Hindi ko na gusto pang marinig ang iba. Lumiko ako at kasama si Catherine, umalis sa korte. Anna, congratulations sa pagtatapos. Oh, salamat. Catherine, ngayon ang kasong kriminal na lang ang natitirang. Ang investigasyon para sa malversation ay nagpapatuloy ngayon. Dun ka ring umaasa sa akin. Pagkaraan ng ilang araw, tinawag ako ng aming ama. Sa kanyang opisina, nandun din si Sergio. Anna, maupo ka. Ano ang nangyari? Tungkol sa kasong kriminal laban kay Diego, ibinigay sa akin ng aming ama ang madokumento. Ito ay isang ulat na maresulta ng investigasyon. Natukoy na ang kabuwang halaga nga na misappropriate na asset ng kumpanya ay lumampas sa 10 milyong piso. Malinaw ang katibayan ng krimen at nahaharap siya sa aktwal na parusa. Naintindihan, enogunichi ito. Nagalo ang panik ni Diego ng kasunduan. Humingi sila na bawiin ang reklamo kapalit ng kumpletong pagbabayad ng na-misappropriate na halaga at opisyal na pahinging paumanhin sa kumpanya. Kasunduan, binasa ko ang dokumento. Nagplano si Diego na ibenta ang apartment sa BGC at ang kanyang shares para makolekta ang pera. Ano ang inyong naisip, Papa? Aba, mahalaga para sa kumpanya na may balik ang pera. Ngunit ito ay personal mong bagay din, kaya gusto kong marinig ang iyong opinion. Sandaling nag-isip ako. Ang pagpapadala kay Diego sa kulungan ay magiging uringang paghihiganti, ngunit hindi ako sigurado kung iyon ang talagang gusto ko. Papa, sumang-ayon kayo. Sigurado ka? Oh, hindi kailangang matanggap ng kriminal na parusa si Diego. Sapat na ang nawala niya na ang posisyon, ang reputasyon, ang pamilya, at ako, maari na akong sisihin. Matagal na tumingin sa akin na aming ama sa mga mata, pagkatapos ay tumango siya. Okay, kung iyon ang gusto mo, pagkaraan ng ilang araw, natapos ang kasunduan. Ibinalik ni Diego sa kumpanya ang 10 milyong piso at nagpresenta ng opisyal na liham ng pahingingang paumanhin. Ang kasong kriminal ay itinigil, ngunit nasira na ang buhay ni Diego. Sa parehong panahon, dumating sa akin ang balita tungkol kay Isabel. Tinanggal siya sa kumpanya ng may kahihiyan at ang relasyon niya kay Diego ay nagsira rin. Nang ibenta ni Diego ang apartment sa BGC, nawalan ng tahanan sina Isabel at ang bata. Ayon sa tsismis, humingi si Isabel kay Diego ng alimony at pera para sa kabuhayan, ngunit wala na siyang pera. Sa huli, bumalik si Isabel sa kanyang magulang at pinutol ang lahat ng komunikasyon kay Diego. Lahat nege tila pagmamahal ay gumuho. Hindi lamang ako ang nasaktan, nawala na rin ni Isabel at ni Diego ang lahat. Isang tanggali. Nagtagpo kami ni Catherine sa isang kaf. Inyabot ni Catherine sa akin ang isang sobre. Ano ito? Ang opisyal na desisyon nega korte sa pagtatapos nega kasal ay dumating gayon. Binuksan ko ang sobre at tiningnan ang dokumento. Nakasulat doon na ang kasal ay tinupat na at napawalang bisa. 3 taon ng pag-aasawa ay natapos sa isang piraso ang papel. Kumusta ka? Maingat na tinanong ni Catherine. Sandaling nag-isip ako at sumagot. Sa isang banda, pahupa sa kabilang banda, kakulangan. Ganun dapat. Mahal mo siya, di ba? Oo, minahal ko siya. Inilagay ko ang desisyon ng korte sa aking bag. Hinawakan ni Catherine ang aking kamay. Anna, nagawa mo ito. Ganado kang gumawa ngang lahat ng ito. Salamat, Catherine. Nang wala ka, hindi ko kaya. Ano ang gagawin mo ngayon? Maghanda para sa MBA. Sa susunod na buwan, nakplano akong makenroll sa mga kurso sa Vika. Oh, napakabilis. Oh, gusto kong makalis ng mabilis. Magsimulang muli sa bago. Tumango si Catherine. Pumunta ka sa Amerika, mag-aral, makikilala ang mga bagong tao at maging masaya. Ngumiti ako at tumango. Oh, kaya ko pang magsimulang muli. Kinabukasan, kumain kami ngang hapunan kasama ang aming ama. 2 lang kami sa dining room ng aming tahanan sa Forbes Park. Anna, bukas ay papunta ako sa business trip. Saan, Papa? Sa Dubai. Kailangan kong ayusin ang mga ginawa ni Diego. Mapanglaw akong ngumiti.
Ang proyekto sa Dubai na ipinagmalaki ni Diego ay talagang nasira pala, magiging mahirap para sa inyo. Wala naman, aayusin ko iyon. Pagkatapos ay iniabot sa akin naming ama ang isang dokumento. Ano ito? Isang liham ng rekomendasyon para sa iyong pagtanggap sa Harvard para sa MBA. Humingi ako bilang isang alumnus. Papa, nagulat akong binuksan ang papel. Ito ay isang rekomendasyon mula sa tagapangulo para sa pagtanggap sa Harvard Business School. Papa, sobra na ito. Nararapat ka rito. At dapat kang makatanggap ng pagkilala hindi bilang anak ko, kundi bilang Ana Reyes, bilang isang individual. Salamat, Papa. Wala naman, mag-aral ng husto, at pagbabalik mo pagkatapos ng 2 taon, sisimulan ko ng opisyal na ipakilala sa iyo ang pamamahala. O Papa, hindi ko kayo hahayaang mabigo. Nang gabing iyon, nagsimula akong magpak ng magamit sa aking silid, hiwalay ang mga dadalin ko sa Amerika at ang mga iwan ko rito. Lahat ng larawan ni na Diego ay itinapon ko. Ang singsingang kasal ay inilagay ko sa kailaliman ng drawer. Hindi ko na ito kailangan. Sa halip, tinipon ko ang nga bagay na may kaunayan sa aking pangarap. Mga libro sa pamamahala, mga corporate material na ibinigay nga aming ama at isang bagong laptop. Tumingin sa labas ngang bintana, nakita ko ang gabi ngang Maynila na katulad pa rin ng maganda. Bahagyang nakakalungkot ang pag-alis nga lungsod na ito, ngunit sabay naman ay puno nga inaabangan. Kapag bumalik ako pagkaraan ng 2 taon, mas magiging malakas akong babae, isang babae na nakatayo sa sarili niyang nga paa, hindi umaasa sa sinuman. Tumunog ang telepono. Si Catherine iyon. Anna, natutulog ka na ba? Hindi, nag-empaket. Ganon ba? Sa pala, narinig mo ba ang balita tungkol kay Diego? Ano iyon? Umalis siya at nagtungo sa probinsya. Tila hindi na siya makakaya pa sa Maynila. Ganon ba? Oh, mukhang ang matsismis, manaktatanong, at lahat ng bagay ay sobra na para sa kanya. Sandaling nanahimik ako. Ang pagbagsak ni Diego ay ganap. Catherine, hindi na ako nagagalit sa kanya. O sa tingin ko ay managsisi siya sa buong buhay niya, kasalanan niya. O, ngunit nun ay minahal ko siya. At sa ganoong katapusan ngang lahat, may kahalong pakiramdam sa kalooban. Tao ka nga. Magandang tao ka, Anna. Pagkatapos ng tawag, nagpatuloy akong magpak ng magamit. Mula bukas ay magsisimula ang bagong buhay. Isang linggo bago ang aking pag-alis, may hindi inaasahang mensahe na dumating mula sa isang hindi kilalang numero, isang SMS mula kay Isabel na humihiling ng pagtatakpo. Pinansin ni Catherine na huwag akong pumunta, ngunit naging mausisa ako kung ano ang gustong sabihin ng babaeng ito sa akin. Nagtagpo kami sa isang cafe malapit sa sentro. Dumating muna ako at naghintay. Pumasok si Isabel. Higit na nagmumukhang pagod siya kaysa sa galarawan. Salamat na pumunta ka. Maingat na umupo si Isabel. Tahimik akong tumingin sa kanya. Bakit mo gustong magtagpo para huminging tawad? Huminging tawad? Labis akong nakamali. Namumuhon ang luha sa mga mata ni Isabel, ngunit wala akong naramdamang awa. Sa ano ka mismo nakamali? Sa pagpasok sa relasyon sa may asawa, sa pagsilang man bata, o sa pagtanggap ng mga pribilehiyo sa kumpanya? Sa lahat, lubos sa lahat, inihilig ni Isabel ang kanyang ulo. Noon ay naisip ko na ito ay pagmamahal. Naniniwala akong tunay siyang nagmamahal sa akin. At, ngunit hindi pala. Siya si Diego, hindi niya ako minahal. Isang maginhawang opsyon lamang ako. Nanginginig ang boses ni Isabel. Alam mo ba kung ano ang sinabi niya sa akin pagkatapos ng pagtatanggal ko sa trabaho? Harapin mo na lang iyon. Nahihirapan din ako ngayon tungkol sa sarili niyang anak. Mapanglaw, akong ngumiti. Kasing Diego nga iyan. Ibig sabihin mo, gusto mong sabihin na ikaw ang biktima? Hindi, nagkamali rin ako. Mula sa simula ay alam ko na may asawa siya,
ngunit naisip ko na hindi iyon mahalaga na maari akong maging higit na minahal na isang araw ay magiging opisyal ako. Tanga ako. Inilabas ni Isabel sa bag ni Ja ang isang sobre. Pakiusap ko nito. Ano iyon? Ang bonus na natanggap ko sa kumpanya. Hindi pa iyon ang buong halaga, ngunit iyon ang lahat ng naipundar ko. Sa sobre ay may tseke na 200,000 piso. Bakit mo ito ibinibigay sa akin? Gusto kong makabawi. Alam ko kung gaano ko kinalaban ang inyong karapatan at gusto kong bahagyang may bayad ito. Ibinalik ko ang tseke sa sobre at ibinalik ito kay Isabel. Hindi ko kailangan iyan. Ngunit, Isabel, gamitin ang pera na iyan sa pagpapalaki ng inyong anak. Wala siyang kasalanan sa lahat ng ito. Umiyak si Isabel. Anna, pasensya na sa akin. Labis akong nakamali. Alam ko, ngunit Isabel, hindi mapipigilan ng pagsisisi ang anumang bagay. Hawakan mo ang responsibilidad para sa sarili mong pagpili. Inihilik ni Isabel ang kanyang ulo at wala siyang sinagot. Lumabas akong kafe. Sa labas, naghihintay si Catherine. Kumusta? Wala namang nangyari. Gusto lang humihinging tawad. Tinanggap mo ba? Hindi. Wala akong dahilan para tanggapin. Tapik ni Catherine sa aking balikat. Tama, mahusay ka. Paggaraan ng ilang araw, dumating ang araw ng pag-alis. Sa naiya, isinundo ako ngang aming ama at ni Catherine. Anna, maligayang paglalakbay. Mahigpit akong niyakap ng aming ama. Naramdaman ko na malapit na akong umiyak, ngunit napigilan ko ang sarili. O Papa, magsisikap akong matuto. O, huwag kang mahoverfatigue, alahaan mo ang iyong kalusuhan. Okay, lumapit din si Catherine at niyakap ako. Anna, hanapin mo sa Amerika ang isang magandang lalaki. Ay, ano ba naman ang sinasabi mo? Seryoso ito, sa pagkakataong ito, hanapin ang isang taong karapat-dapat at maging masaya. Salamat, Catherine. Nang wala ka, hindi ko kaya ito. Siyempre, makaibigan tayo. Malapit ng makboarding. Sa huling pagkakataon, makpalam ako sa aming ama at kay Catherine at pumunta sa departure area. Sa paktan sa khate, lumingho ako. Nagwawagayway sina aming ama at Catherine sa akin. Nagwagayway rin ako sa kanila bilang sagot. Pagkaupo sa eroplano sa tabing ng bintana, tumingin ako sa labas habang nagpapatuloy ang paghahanda para sa paglipad. Unti-unting lumayo ang tanawin ng Maynila. Ang lungsod na pinanganak at lumaki ako kung saan nagmahal at naghirap, ngunit ngayon ay lulipat na ako para magsimulang muli sa bago. Nagangat ang eroplano at naging napakaliit ng Maynila. Isinara ko ang aking mga mata at inaalala ang mga nakaraang taon. Ang araw ngang unang pagkikita ko kay Diego, ang araw ngang aming kasal, ang masasayang sandali, at ang araw na nalaman ko ang pagtataksil, ang mga sandali ng pagkawasak. Lahat ay nakaraan na. Ngayon ay hindi na ako kumakapit sa nakaraan. Susulong na lamang ako. Inumakyat ang eroplano sa itaas ngang ulap. Sa labas ng bintana ay puting mapayapang espasyo. Kinuha ko ang aking notebook mula sa bag at sa unang pahina ay sumulat, ang bagong simula ni Anna Reyes, 2025. Mula ngayon, isusulat ko ang aking sariling buhay hindi nakasalalay sa kahit kanino sa pamamagitan ng aking sariling lakas. Lumipas ang 2 taon. Ngayon ay nakaupo na muli ako sa first class lounge ng AIA, ngunit ibang-iba ito kaysa 2 taon na ang nakakaraan. Noon ay lumipat pa ako, ngayon ay bumabalik na. Ang programa ang MBA sa Harvard ay mas mahirap kaysa sa inakala ko. Mga gabing nagtatrabaho sa pag-aanalisa ng mga kaso, mga debate kasama ang mga kasamahan sa klase, mga sagot sa mga mapanganib na tanong ng mga propesor, ngunit ang panahong iyon ay nagpalakas sa akin. Sistematiko kong natutunan ang estratehiya sa pamamahala, pananalapi, marketing, pamumuno. At nakilala ko ang mga pinakamatalinong tao mula sa buong mundo. Lalo akong naalala ang proyekto sa huling semestre. Sumulat ako ng tesis sa paksangang estratehiya ng pagpasok sa merkado ng konstruksyon sa Middle East.
Sa pag-aanalisa ng kaso ng Reyes Infrastructure, naiintindihan ko kung gaano kalaki ang managawa ng aming ama. Biniyan akong na profesor na pinakamataas na marka at sinabi, Ana, perpekto mong pinagsama ang teorya at praktis. Mayroon kang lahat ng mga katangian para maging isang natatanging pinuno. Sa marinig nga salitang iyon, sa unang pagkakataon ay naramdaman ko ang pagmamalaki sa sarili hindi bilang anak ng isang tao o bilang asawa ng isang tao, kundi bilang Ana Reyes. Sa graduation, dumating ang aming ama. Sa kabilang pagiging abala, lumilipat siya sa Amerika. Ana, congratulations. Ibinigay nga aming ama sa akin ang buket nga bulaklak. Mahigpit ko siyang niyakap. Papa, salamat. Nang wala kayo, hindi ko kaya. Hindi, sa iyo ang pasasalamat. Nanonood lamang ako. Pagkatapos kam graduation, naglibot kami ng aming ama sa tabing ng Ilog Charles sa Boston. Maganda ang tanawin ng taksibol sa tabing ilog. Ana, handa ka nang bumalik sa Pilipinas? Oo papa, handa na ako. Magaling. Kung gayon mula sa susunod na buwan, sisimulan nating ipakilala sa iyo ang kursong trabaho. O, saan tayo magsisimula? Magsimula kang muli sa estratehikong departamento. Kailangan mo munang maunawaan kung paano gumagana ang buong grupo ng kumpanya. Naintindihan, at Anna, mula ngayon, nagdadaan kang pagsasanay bilang kahalili, magiging mahirap. Wala naman, handa na ako. Hinawakan ng aming ama ang aking kamay at ngumiti. Okay, nagtitiwala ako sa iyo. Sa eroplano patungo sa Pilipinas, tumingin ako sa labas ng bintana. 2 taon na ang nakakaraan nang lumipad ako sa parehong ruta na ito, puno ngang pasa. Ngayon ay bumabalik akong ganap na ibang tao. Pagbukas ng aking telepono, nakita ko ang mensahe mula kay Catherine. Anna, maligayang pagbabalik. Sunsundin kita sa paliparan. Ngumiti ako at sumagot. Salamat Catherine. Magkikita na tayo. Lumapag ang eroplano sa Naya. Sa unang pagkakataon sa 2 taon, tumutungtong na muli ako sa lupang Pilipinas, parehong kakaiba at nostalhikong pakiramdam. Nang lumabas ako sa arrival area, naghihintay si Catherine na may parehong maliwanag ng ititulad nagdati. Anna, Catherine. Mahigpit kaming nakahalikan. Unang pagkikita sa 2 taon. Ay nagbago ka, naging mas kumpiyansa ka. Talaga ba? Salamat. Binabago ng bea ang matao, dapat din sana ay pumunta akong kasama. Ay, abogado rin naman ang cool. Habang tumatawa, lumabas kami ng paliparan at sumakay sa kotse ni Catherine patungo sa Maynila. Anna, maraming nagbago rito sa panahong iyon. Halimbawa, una, si Diego ay tuluyang nawala. Sinasabi nilang nasa probinsya siya. Nagtatrabaho ng liit na trabaho. Ganon ba? Saka si Isabel, mukha ay nag-asawa na uli. Nakakita ng ama para sa anak. Magiging maganda iyon. Tumingin ako sa labas ng bintana. Pamilyar ngunit bago rin ang mga tanawin ng Maynila. Sa pala, Anna, nakakita ka bang boyfriend sa Amerika? Hindi, aral lang ang inisip ko. Ay naman, sa Harvard ay puno ngang magagandang lalaki. Mayroon, ngunit hindi ako interesado. Bakit? Hindi mo alam. Hindi ko talaga alam. Sa ngayon ay gusto lang talaga akong mag-focus sa aking trabaho. Hinawakan ni Catherine ang aking kamay. Anna, dahil pa rin kay Diego ito. Hindi, hindi na. Ngumiti ako kay Catherine. Wala na akong pinipigil sa nakaraan. Gusto lang talaga akong mag-focus sa karera sa ngayon. Okay kung gayon, ayos na iyon, basta nawa ay masaya ka. Dumating kami sa tahanan sa Forbes Park, ang bahay na hindi ko nakita sa 2 taon. Naghihintay ang aming ama sa pintuan. Nakarating ka na. Oo papa, nandito na ako. Magaling. I unpack ang iyong gamit at magpahinga. Okay, ang aking silid ay nanatiling ganoon, katulad ng bago ako umalis. Ngunit dahil nagbago ako, kakaiba ang pakiramdam sa silid. Nag-unpack ng gamit, naligo, at humiga. Tahimik ang gabi ng Maynila. Sa telepono, nakita ko ang mensahe ng aming ama.
Bukas ang alas 9 ang umaga ay nandun ka sa aking opisina, mahalagang pulong. Sumagot ako, "Oo, naintindihan." Kinabukasan ng umaga, nagbihis akong business suite at pumunta sa pangunahing opisina. Sa unang pagkakataon sa 2 taon sa opisinan Reyes Infrastructure, sa pagpasok sa lobby, napansin ko na nakikilala ako ang ka-empleyado. Binabati ng ilan, nagbubulong ang ilan. Iyon ang anak ng tagapangulo. Sabi ko na ba, pagkatapos mag-aral sa Amerika, babalik para lumahok sa pamamahala. Hindi ko pinansin at pumunta sa elevator, umakyat sa pinakamataas na palapag kung saan naroon ang opisina ng aming ama. Sinalubong ako ni Sergio. "Anna, hindi na. Ngayon ay Vice President na siguro maligayang pagbabalik." "Vice President?" "Oh, hinirang kang tagapangulo ngayon bilang Vice President for Strategy. Narito na pala." "Ganon ba? Salamat. Congratulations." "Naghihintay sa iyo ang tagapangulo." Kumatok ako sa pinto na opisina. Pumasok. Nakaupo ang aming ama sa mesa. Nakatayo sa tabi ang mga top manager. "Anna, maupo ka." "Oo, Papa." "Ibinigay sa akin ng aming ama ang dokumento. Mula ngayon, Vice President ka para sa strategy at ikaw ang mag-enganyo sa proyektong ito." Tiningnan ko ang mga dokumento. Nakasulat doon, plano ng ikalawang yugto ng proyekto sa Middle East. Ito ang pagsasakatuparan ng estratehiya na isinulat mo sa iyong tesis. Talaga? Ikaw mismo ang maupaplano, magpapatupad at mananagot. Ito ang iyong unang takdang gawain. Inunrol ko ang madokumento. Ito ay isang malakihang proyekto na sumasaklaw sa Dubai, Saudi Arabia, UAE buong Middle East. Papa, kaya ko ito. Kaya mo, dapat kaya mo. Kahaliliko ka, di ba? Sa pagdinig ng mga salita ng ama, tumango ako. Okay, gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Magaling. Simula na sa susunod na linggo. Pagkatapos ng pulong, pumunta ako sa aking bagong opisina. Handa na ito. Isang opisina sa bintana na may tingin sa buong Maynila. Sa mesa ay may mga business card. Anna Reyes, Vice President for Strategy, Reyes Infrastructure. Kinuha ko ang business card at matagal itong tiningnan. Ito na ang aking bagong simula. Nang araw ding iyon, tumawag si Catherine. "Anna, congratulations. Narinig ko, naging Vice President ka." "Oh, salamat. Kamangha-mangha. Labis akong nagmamalaki sa iyo." "Catherine, mag-dinner tayo ngayon. Ipagdiwang natin." "Magaling. Saan tayo magtatagpo?" "Pumunta ka sa Forbes Park." "Magluluto ako." "Ay, personal na magluluto si Vice President Anna Reyes?" Natututo sa Amerika. Nang gabing iyon, kumain kami ni Catherine. Nagluto ako ng pasta at salad. Wow, ang sarap. Natutong magluto sa Amerika? Kapag nag-isa ka, nalaman mo na lang. Saka Anna, grabe kang nagbago. Paano? Hindi ko alam. Mas malakas na, parang dati may ilang umaasa sa iyo, ngayon ganap ka ng kaya ng sarili. Isang higop ng wine at ngumiti ako. Kailangan kong matutong tumayo sa sarili kong magapaa. Tama, ang galing talaga. Nag-usap kami hanggang hating gabi. Tungkol sa buhay sa Amerika, tungkol sa mga plano sa Pilipinas, tungkol sa kinabukasan. Nang umalis si Catherine, nag-isa akong tumingin sa labas ng bintana. Ang gabi ngang Maynila mula sa Forbes Park ay katulad pa rin ng maganda. Naalala ko kung paano umiyak ako rito 2 taon na ang nakakaraan. Nasira, nasugatan, nawalan ng pag-asa, ngunit ngayon ay ibang-iba na ang lahat. Hindi na ako asawa ng sinuman, hindi na biktima. Ako si Anna Reyes, Vice President ng Reyes Infrastructure at kinabukasang pinuno. Kinuha ko ang aking telepono at gumawang memo. Bagong kabanata ni Anna Reyes, buhay na walang pag-asa sa kahit kanino. Ang aking halaga ay tinutukoy na aking sarili. At nang muli akong tumingin sa labas ng bintana, ang mailaw ng Maynila ay hindi na mukhang malamig. Sa kabaliktaran, mainit ang tanawin nila at punong pag-asa.
Handa na akong magsimulang muli sa proyektong ibinigay sa akin ng aming ama sa aking unang malaking hamon at isang araw sa pamumuno ng kumpanyang ito